Mga kababayan, malaking usapin na naman ito dahil pagkatapos ng mga sunod-sunod nating content tungkol sa lumalakas na defense partnership ng Pilipinas at Estados Unidos, may panibagong development na posibleng magkaroon ng direktang epekto sa future ng military cooperation ng dalawang bansa. At ito ang tanong, habang mas umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea at mas lumalawak ang mga joint military activities, handa ba ang bagong kinatawan ng Amerika na dalhin sa mas mataas na level ang relasyon ng Pilipinas at US? Dahil opisyal nang nakumpirma ang bagong US Ambassador sa Pilipinas. At hindi ito ordinaryong appointment lamang. Dahil ang bagong ambassador na si Lee Lipton ay hindi isang traditional career diplomat. Isa siyang negosyante, kaalyado ni US President Donald Trump, at ayon sa mga ulat, may malapit na koneksyon sa White House. Kaya ang malaking tanong ngayon, magandang balita ba ito para sa Pilipinas, o may mga posibleng problema ring kaakibat nito? Pag-usapan natin. Ayon sa mga ulat, kinumpirma ng US Senate noong May 18, 2026 si Lee Lipton bilang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas matapos ang dikit na botohan na 46 na laban sa 43. Hindi rin naging simpleng proseso ang kanyang pagkakatalaga dahil una siyang na-renominate noong Enero matapos ang pagbabalik ng Trump administration. Papalitan niya si Mary Kay Carlson, isang veteranong career diplomat na nagsilbi bilang US Ambassador sa Pilipinas. At ayon sa mga impormasyon, inaasahang darating si Lipton sa Maynila sa kalagitnaan ng Hunyo. Pero sino ba talaga si Lee Lipton? Hindi siya kilala bilang dating mataas na opisyal ng US State Department. Sa katunayan, mas kilala siya bilang isang negosyante sa Florida. Isa siyang restaurant owner at dating executive sa apparel industry. Nagkaroon din siya ng maikling diplomatic experience sa Organization of American States. Sa madaling salita, hindi siya galing sa tradisyonal na mundo ng diplomasya. At dito nagsisimulang maging interesante ang usapan. Dahil kung titingnan natin ang mga nakaraang US ambassadors sa Pilipinas, kadalasan ay mga veteranong diplomat ang ipinapadala ng Amerika. Mga taong maraming taon ang humahawak ng international affairs at may malalim na karanasan sa foreign policy. Pero sa pagkakataong ito, tila ibang direksyon ang pinili ng Amerika. At maaaring may dahilan kung bakit. Isa sa mga posibleng magandang epekto nito sa Pilipinas ay ang malapit na koneksyon ni Lipton sa administrasyon ni Trump. Sa politika ng Amerika, malaking bagay ang pagkakaroon ng direktang access sa White House. Kapag may isang ambassador na malapit sa presidente, may posibilidad na mas mabilis ang pag-abot ng mga mensahe at mas mabilis ding maaprubahan ang ilang mahahalagang usapin. Halimbawa, kung magkaroon ng panibagong military assistance package para sa Pilipinas, o kaya naman ay karagdagang defense cooperation projects, maaaring mas mabilis ang proseso kumpara sa normal na bureaucratic channels. At alam natin na sa kasalukuyan, maraming defense projects ang mahalaga sa Pilipinas. Nariyan ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Nariyan ang mga karagdagang kagamitan para sa Philippine Navy. Nariyan ang pagpapalawak ng EDCA sites. At nariyan din ang mga joint military exercises. Kung magiging mas mabilis ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa, maaaring maging malaking benepisyo ito. Isa pang posibleng magandang epekto ay ang business background ni Lipton. Sa unang tingin maaaring sabihin ng iba, ano naman ang koneksyon ng negosyo sa defense? Pero kung iisipin natin ng mabuti, malaki ang kaugnayan nito. Dahil ang modernong strategic partnership ay hindi lamang umiikot sa military cooperation. Kasama rito ang trade, investments, technology transfers, manufacturing, at supply chains. Kung may ambassador na may malakas na business mindset, posibleng magkaroon ng mas maraming economic opportunities sa Pilipinas. Halimbawa, mas maraming American investments, mas maraming manufacturing projects, at posibleng mas malaking partisipasyon ng Pilipinas sa mga strategic supply chain projects ng Amerika. Hindi rin lihim na mahalaga ang Luzon Economic Corridor sa kasalukuyang plano ng US at Pilipinas. At maaaring makatulong si Lipton sa pagpapabilis ng ilang economic initiatives. Pero mga kababayan, marahil ang pinakainaabangan ng marami ay ang kanyang posisyon tungkol sa China. Sa kanyang confirmation hearing, sinabi niyang nais niyang harapin ang tinatawag niyang malign Chinese activity at palalimin pa ang security cooperation sa ilalim ng Mutual Defense Treaty.
At dito maaaring mas lalong maging mahalaga ang kanyang papel. Dahil hindi na bago sa atin ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Paulit-ulit nating naririnig ang mga tensyon, mga insidente sa karagatan, mga pagharang sa mga barko, at mga territorial disputes. Kaya kung magiging mas matatag ang suporta ng Amerika sa Pilipinas, maaaring maging dagdag itong deterrent factor. Sa madaling salita, mas lalakas ang mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas. At kung titingnan natin ang mga nakaraang taon, kitang-kita na mas lumalalim ang military cooperation ng dalawang bansa. Mas marami ng military exercises, mas marami ng defense dialogues, mas marami ng strategic discussions. Kaya para sa ilan, magandang timing ang pagdating ni Lipton. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga posibleng panganib. Isa sa pinakamalaking concern ay ang kakulangan niya sa malawak na diplomatic experience. Dahil ang Southeast Asia ay hindi simpleng rehiyon. Napakaraming komplikadong relasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. May usapin ng ASEAN, may usapin ng China, may usapin ng regional security, at may iba't ibang political sensitivities. Ang mga career diplomat ay kadalasang may dekadang karanasan sa paghawak ng ganitong klaseng sitwasyon. Pero si Lipton ay mas kilala sa business sector. Kaya may mga nagtatanong kung sapat ba ang kanyang karanasan upang maunawaan ang masalimuot na geopolitical environment sa rehiyon. Isa pang usapin ay ang dikit na Senate vote. Ang 46 na laban sa 43 ay nagpapakita na hindi lahat ay lubos na sumusuporta sa kanyang appointment. Sa Amerika, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magpahiwatig ng political divisions. At minsan, ang mga internal na political issue sa US ay nagkakaroon din ng epekto sa foreign policy. May ilan ding nagsasabing baka masyadong political ang appointment na ito. Dahil may mga nagsasabing ang pagpili kay Lipton ay dahil sa pagiging malapit niya kay Trump at hindi dahil sa traditional diplomatic qualifications. Kung ganito ang pananaw ng ibang sektor, maaaring magkaroon ng mga katanungan tungkol sa consistency ng US policy sa hinaharap. At mayroon pang isang concern. Ito ay ang posibilidad ng mas transactional approach. Kapag business-oriented ang isang leader o diplomat, minsan mas nakatuon sa konkretong kapalit o benepisyo ang mga usapan. Halimbawa, maaaring magkaroon ng mas maraming negotiations tungkol sa military access, economic arrangements, o strategic commitments. At dito kailangang maging maingat ang Pilipinas. Dahil habang mahalagang mapanatili ang malakas na relasyon sa Amerika, kailangan ding protektahan ng bansa ang sariling pambansang interes. Sa huli mga kababayan, mukhang malinaw na ang appointment ni Lipton ay maaaring magdala ng parehong oportunidad at hamon para sa Pilipinas. Posibleng magkaroon ng mas direktang access sa White House. Posibleng mas mapalakas ang defense cooperation. Posibleng mas dumami ang economic opportunities. Pero mayroon ding mga tanong tungkol sa karanasan, political implications, at long-term direction ng relasyon ng dalawang bansa. Sa ngayon, nasa papel pa lamang ang lahat ng ito. Ang tunay na magiging sagot ay makikita kapag opisyal na siyang dumating sa Pilipinas at nagsimula ng kumilos bilang bagong US Ambassador. Dahil sa panahon ngayon, habang patuloy na nagbabago ang geopolitical situation sa Indo-Pacific, bawat diplomatic appointment ay maaaring magkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa politika, kundi pati sa seguridad ng bansa. At kayo mga kababayan, ano ang tingin ninyo? Magiging magandang development ba para sa Pilipinas ang pagkakatalaga ni Lipton bilang bagong US Ambassador, o may mga posibleng panganib tayong dapat bantayan? E-comment ninyo ang inyong opinyon, at pag-usapan natin.